DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV, oras na po mga tugang, 20 minutos makalis na po na alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos. Daw po tabi kitang udyan kanda Webes, Webes na. Asinda pizza 20 na po kanda bulan kanda June 2024. Yaon dyan, kaibanan to dyan, mga tugang sa Engineering Department, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, minapaabot kami sa Indonin na marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. Pilipinas, marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. And syempre, ang paborito niya itong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning po sa gabus na mga Bicolano, mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Ibalita na ang nagana. Mga tugang, marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. Siyempre, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, pwede po kamo magpaabot ninda. Bakong request, mayo kitang request, partner. Pwede kamo mag-request sa mga tugang duman kay Bobby Cole. Request and dedication, Bobby Cole lang po ang inyong lingkod. So pwede ka mo duman na mga tugang. Digdi bakong request digdi. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan good morning po. Pwede ka mo magpaabot kan sa mga greetings, pangungumusta siyempre, and duman sa mga may kumpleanyo, happy birthday po, happy anniversary sa mga anniversary ngunyan kan sa indang kasal, umaging kan sa idabismong pagkabiristuan kana sa iyang syuta o kon syuto. Kana mag-boyfriend as in girlfriend, pwede po yan. Ipadara po digdi sa laog ka na programa. Duman po sa mga kababayan ta. Good morning mga tugang, maray na aga kay Sir na Lorenzo Bibi. Maray na aga po. Maray na aga man mga tugang kay Ma'am Juliet Marmol Noora. Ano daw ni Sir ni Pastor Serge Marmol. Sumarahay na aga po sa Indo dyan. Ano po? Sa Ering Manda, maray na aga kay Ma'am Claire Dakuya Ricaport. Maray na aga po kay Ma'am Alexa Jean Franco. Maray na aga man. Sa Ering Manda, mga tugang kay Roilio Taupa Abinis. Maray na aga. Para antabay ta si si Roilio Taupa Abinis, para antabay ta mga tugang. So maray na aga po mga tugang kay Ma'am Nilji Perua. Good morning man. Kay Ma'am Nilji Perua, kay Ma'am Beverly San Agustin, maray na aga po kay Ma'am Lydia Rodrigo. Good morning mga tugang. Maray na aga po kay Ma'am Lydia Rodrigo. Asin ba siyempre duman sa mga parantabay tapa kay Sir Luis San Jose Jr. Marhay na aga po. So kay Sir na Pili Prebaldos, maray na aga man po sa imo dyan. So pinag-irinot tago na si mga parantabay ta mga tugang ta, baka dain na naman na arabuton si iba. Kaya duman sa mga kababayan ta, pwede ka mo magpaabot po kana sa indo po nga mga pagbati. Sa tuya po yan na babasahon digdi sa laog ka na programa. Duman mga tugang sa mga parantabay ta,
tawanan tanin na atensyon duman sa mga aki lalong-lalo na mga tugang si mga estudyante. Dapat aram niya to duman sa mga estudyante aram ta kung sisian mga naging presidente kan Republika kan Pilipinas. And apwera kan nagisindang presidente kan Republika kan Pilipinas, ano si mga inabot nindang kagadanan, kasuarin na sinda nagadan. So dapat aram yan kan mga estudyante, takon minsan napapaglingaw sa tuyang mga estudyante, dapat iniyo po pinagtutukdo kan mga teachers niya to sa mga eskwelahan. Dahil niya to na dapat nalilingawan kung sisay mga pamayukan na nasyon. Kung sisay si mga naging presidente digdi sa Republika kan Pilipinas. Importante po yan bilang sarong Pilipino. Ta yao na bagan mga tugalsik digdi. Sige na po ang ralaugan kaniyo pong mga inchik, mga Chinese national mga tugang. Pati aanab na kanda sa tuya pong mga teritoryo kadadagaan digdi po sa laog kan Pilipinas sa mga tugang. Gusto na kita nga sarakupon sa tuya pong mga pagrurugaring, gusto na nindang anabun, gusto na sadirihon na ikabusayi aram mo kung sisi mga naging presidente kan Pilipinas. Iyo Pambira ka. Automatic ka na simbag ka niya. Yan ang gusto ko sa imo. Ara mo mga naging presidente ka na Republika ka na Pilipinas. Importante po yan. Na ang mga istorya digdi po sa laog ka na Pilipinas, mga tugang, lalong-lalo na si mga nagpadalagan ka na sa tuyang nasyon, tadakulaan kontribusyon ka digdi, dapat iyan perming ibinabali, kanda mga teachers niya, to kaibanan yan sa itinutuklo dapat po kanda departamento ka na edukasyon. So napapaglingaw na kayan, and Department of Education na mga tugang. Kadakol ng kinakaabalahan kanda sa tuya pong Department of Education. Nakakonsentrar ang Department of Education sa English, sa math, sa science, mga tugang. Tayo man talaga yan, anda mga tinatawanin na dakulang atensyon. Pag trabaho mo, yung man talaga yan ang kaipuan mo. Ang mathematics, pag nagklase ka ng engineering, pag nagklase ka po, mga tugang, architecture, nagklase ka nin nursing, nagklase ka nin doktor, ang kinakaipuan mo, bakong mathematics, kundi science, biology, physics, mga tugang. So sa mathematics, architecture and engineering. Pag abot po sa parte mismo, kanda law, pag nagklase ka nin abogasiya, ang kinakaipuan mo English. So iyan, pwede man gibon nga ning Pilipino, pero pag nagkakaigwa kaya nin, ano daw yan? Partner? Ano daw po yan? Pag nagkakaigwa nin deliberasyon sa korte, nagkakaigwa ning court hearing, mga piga tatarampo kana mga abogado, maging ang huwes sa mga tugang, umaging and clerk of court, ang mga pinagtataram, mga English na pwede man mga tugang na Bikulon, pwede man Tagalogon nga ni, pwede ba yung Tagalog, mga tugang, pero nakapokusin da sa English, kaya kung magdyan ka sa korte, kung nagkakaigwanin na court hearing, dyan mo mahihiling na nagkakaigwa po sinda mga tugang, ninda deliberation, ninda rerebayanin mga argumento. English po yan na mga tugang. Kaya digdi, although duman sa mga kababayan ta, bako man nagabus na mga may kaso o testigo
ano po, nag-aaram sa English. Although iyan binibikol man, kung digdi sa Bicol dinadangog, lalong-lalo na sa Naga, Kamsur, binibirikol man. Igwa po interpreter kayan, interpreter. Binibikol man niya na mga tugang, iniyo po nga nasambit na nga bagay. Patapos, pag binikol, itong interpreter, i-Englishin man giraray partner, i-Englishin man giraray dumanat sa parte mismo. Pero naiintindihan na po yan, si Bicol, naiintindihan na kana huwes, naiintindihan na po kadtong prosecutor, asin itong private prosecutor, ito pong abogado kan mga testigo, asin abogado kadtong suspect, naiintindihan na, pero ini-English pagiraray kadtong interpreter, i-Englishin pagiraray yan, mga tugang. So kay puan, kaya nakakonsentrar baga ang departamento kan na edukasyon digdi po mga tugang sa parte kan mathematics, science, and English, mga tugang. So iba napapaglingaw na mga tugang. Napapaglingaw na dapat digdi sa history. May subject man baga nga history partner. Dapat itong mga may pagkaaram sa dalagan kanda Pilipinas, may mga kontribusyon. Araw kan mga presidente, bayani. Dapat po yan na itinutukdo sa mga estudyante. Poon elementary and salado po kana sekundarya. Dapat iyaon dyan. Kaya nga rin inahapot si mga kumbistado ninda itong mga presidente kan Republika kan na Pilipinas. Dapat aram yan bilang sarong Pilipino, dapat aram mo yan. Kung sisay nagkarapot kan pagiging presidente digdi sa laog kan na Pilipinas. Pinagtawan ng tanin doon, tadigdi pala na mga tugang, ngunya na bulan kan Hunyo, may presidente na bawi anin na buhay. Hunyo iyan, bulan kan Hunyo. Pero bako ngunya na taon na, baka kamuman Hunyo, bulan kan Hunyo, sisay. So nag-celebrar siya kadtong death anniversary niya. So si Isay yan, kanda pitsa 14, kanda bulan, kanda Hunyo, sinilibrar itong sa iyang death anniversary. Sisay na presidente iyan na mga tugang. Kung magigirumduman ta, iniyo sa mga gurang, although day ko man ni inabot, kaya nga ni day man ni inabot mga tugang, pero si mga may edad na, pwedeng iniinabot na kadtong nanay ni Boss Ayi, ni Sir Ayi, pwedeng inabot sigurado inabot ni kadtong magurang ko. Sigurado ako kani. Pero kadakol sa satuya na day nag-aaram kun si Isay na presidente iya na kanpit sa 14 kan June sinilibrar pala itong death anniversary kani. Imayo nga ning nakagirumdum partner. Maski ang mga national official ta, mga tugang, maging ang national official ta, maging ang local official ta, dahil nakagirumdum, mas nagirumduman paninda mga tugang, itong mga ibang mga official, halimbawa digdi sa laog kan na Naga, may mga ibang official na nagirumduman paninda, iyo ang sinilibrar mga tugang, kisa digdi po sa tuyang dating presidente na dapat tinawantaman ninda selebrasyon. Maski puro paano, ginirumdum taman ko ta na. Si sa indang mga kagadanan, ninulita, igwasinda ninda kulang kontribusyon na naitao po sa satuya. Sa pag-asenso, kan satuya pong nasyon. Sa pagpadalagan po, kan satuya pong nasyon. Si Isay iyan na mga tugang. Ikanda nagtalikod na aldaw, ginibo po ang anibersaryo kan kagadanan sarong tagabuhol ini. Tagabuhol mga tugang, asinda dating presidente kanda Republika kan Pilipinas. Sisay po iyan. Iyan po si President Carlos P. Garcia.
siya po nagserbi bilang ikawalong presidente kanasyon kanda Pilipinas. Afuera kayan, saro man siyang abogado. Sarong abogado, sarong teachers, asin kapariyo ta po mga tugang. Kapariyo ta nagtatrabaho sa press. Siya po sarong parasurat. Abogado, teachers, parasurat o writer. Asin leader po kan kilusang gerilya. Leader kan kilusang gerilya. Saro siya sa mga maikukonsidera na dakulang aki kan buhol. Sumaray pa ang buhol partner, nakaproducer na ning presidente. Ang Bicol day pa kita nakakaproducer nin presidente. Ang Ilocos partner, kadakol na. Yaon dyan na mga tugang si dating presidente Ferdinand Marcos Jr. and Sr. na pagkatapos ini yung si Ferdinand Marcos Jr. si Bongbong Marcos Jr. na presidente tangunyan. Si Carlos P. Garcia mga tugang. Ini yung pong si Carlos P. Garcia para duman sa mga teachers. Iturok do manindoan na mga naging leader ta digdi po sa tuya na nasyon and dai manindo paglingawan si mga bayani. Luway-luway na bagang nalilingawan itutuklo na lang permi si Rizal partner. Mayo ng iba. Taano ta dai nalilingawan si Dr. Jose Rizal. Iyo an heroine nasyonal na kan Pilipinas and igwa kaya ninda libro na no limit ang hiri and itong il filibusterismo na talagang iyo ang tinututukan partner kana mga iyaon po sa lado kan secondary lalong-lalo na pag third year and fourth year high school ka. Iyon partner, kaya day nalilingawan ang Dr. Jose Rizal, siguro kung mayo kayan, lingaw naman partner. Dahil na maitutukdo. Kanda sa tuwing mga paratukdo. Ininganing si Aguyong, si Guyong mga tugang, si General Gregorio del Pilar, lingaw na din na naitutuklo yan na iyon pinakahubindang general sa Pilipinas sa mga tugang. Sumayo na yan hirak man na papara na, luway-luway na napapara na, hindi na araman na kan mga bagong henerasyon ngunyan. So si Carlos P. Garcia mga tugang, balikan ta, iniyo po ang pig aki duman sa Talibon sa Bohol kan November 4, 1896. So natapos niya ang sekundarya duman sa Cebu Provincial High School na ngunyan po inaapod ng Abiliana National High School. Asin na ang abokasiya mga tugang natapos niya ang abogasiya sa Philippine Law of School. Philippine Law of School. Asin ngunyan, iniyo pong Philippine Law of School, inaapod ng National University. NU. National University. Iyan kan na taon 1923. Kan kapariyong taon, siya po nagtapos sa ikapitong pwesto kan na 1923 mga tugang sa Philippine Bar Examination. So gustong sabihin na top 7 siya. Top 7 partner. Ini yung si ini yung si President Carlos P. Garcia sa bar. Dapat aram ni kan na mga professor sa sa pulsay umaging tinutukdo man maski padikit-dikit lang maski paagi sana na maitukdo man kana mga abogado na mga professor sa law duman sa mga estudyante nila nangantig
ang presidentita kadto top 7 kan 1923 sa bara examination si Carlos P. Garcia. Paagian sana kan mga professor sa law. Bago po naglaog sa kinaban kanda politika, iniyo pong si Carlos P. Garcia, siya po nagtukdo muna iniyo pong si Garcia duman sa Bohol Provincial High School. Naging teacher siya duman, kaya mas lalong pinadangat siya duman sa Bohol. Apwera sa pagiging abogado kani, apwera sa pagiging abogado, bistado po si Garcia bilang saro sa mga naggigibo nin tula, naggigibo nin tula. Asin iniyo po, anhilig ka ni mga tugang, iyo ang kawat na chess. Kaya nga ni chess player siya. Checkmate, ay di pa mate. May horse ako. Itatawag ko ang horse ko. Oops, check na naman. May bishop ako, may tower ako. So, iyan ang mga kawat na iyan hilig po kani mga tugang ni ni Garcia. Ang kawat na chess mga tugang, kawat yan kan mga may utak. Kawat kan mga may isip, may utak. Daan kukuyan mo dyan, pinapagana mo dyan partner, tanganing daig ka ma-checkmate, iyuan sa imong isip. So dahil man sinasabi na ako mahilig sa kawat na chess mga tugang, may utak ako. Dahil ko man sinasabi. Pero iyan, kawat nin mga may utak. Kawat nin mga may isip. Ginagamit po digdi ang mismong isip ninda sa kawat na ini. Naungon yan, mga tugang, kan magkaigwa. Kan magkaigwa po ninda World War II digdi po sa Pilipinas. Nagserbi po si Garcia bilang sarong leader kang kilusang guerrilla sa Bohol. Anyway, ini pala na programa ta inaarog na po kana iba. Sabi kan na listener ta inaarog na po da kana iba. Nagpupuon-puon naman da maggibo kan arog kaning partner. Anyway, bariyan. Partner? Nakaning makashare man. Nina mga ideya sa satuyan nga mga kababayan. So nagpuon na, mga tugang, nagpuon an sa iyang karera sa lado kan na politika, kan siya po mga tugang, mapili, mailihir, maibuto bilang sarong kongresista kan 1925. Garo alpapi umi kaninyo 1925 namok na ang apo sa partibismo kan na intirong kinabana mga tugang. So siya po mga tugang kan 1925 nanggana bilang congressman. Duman na nagpuon sa iya pong karera sa batalya kan politika. Pagkatapos kayan, siya po mga tugang, si President Carlos P. Garcia, napili po bilang gobernador kan Bohol. Napili po bilang gobernador kan Bohol kan 1933-1941. Asin naging senador po siya 1941 and 1953. 1941 abot 1953 halawig si pagiging senador kani. Halawig manining nagserbi bilang sarong gobernador kan probinsya kan Bohol. So maray ang record kani. Sa parte kan national election na mga tugang, na kung saan nangyari kan 1953, napili po mga tugang si Garcia bilang Vice President. Katambal kan ng gana na presidente na si dating Defense Secretary Ramon Magsaysay. So duwa sinda partner si Magsaysay na
kapartner niya kadto gana si Magsaysay, si Ramon Magsaysay, and gana man siya na bilang Vice President, tandim sinda ano po ni President Ramon Magsaysay. So iyan naging vice presidente, nagpuon duman sa pagiging congressman, naging gobernador, naging senador, naging vice presidente. Apwera sa pagiging vice presidente, iniyo po mga tugang ang pinag-appoint si Garcia ni President Magsaysay bilang secretary kanda Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs mga tugang. So digdi na ipasunod sa irarum kan sa iyang leadership na mga tugang, na ipasunod sa paagi kan sa iyang trabaho, liderato, and pagkakaigwa po mga tugang kan prosopisto na pagbilog kan pinagaapod na Southeast Asia Treaty Organization. Ito pong pinagaapod na C2, Southeast Asia Treaty Organization. Mga tugang, kana March 17, duman sa mga kababayan ta, March 17, 1957. Digdi po, buminagsak ang Cebu. Buminagsak, bako ang Cebu. Buminagsak sa Cebu. 1957. Iningani pala na, data aram, 1957, buminagsak ang eroplano sa Cebu na piglulunadan po mga tugang ni President Ramon Magsaysay. So 1957 pala na dumampalan sa Cebu. Istorya sa Sakuya mga tugang, sala pala nitong nag-istorya man sa Sakuya, sala man pala ng istorya mo sa kuya kundi ay pa kita nag-research, data pa maaaraman ng totoo. Sinag-istorya sa Sakuya mga tugang, buminagsak totoo buminagsak, tama si istorya niya. Buminagsak na itong eroplano na piglulunadan ni Magsaysay sa bukid kang Isarog. Pagsusulit ka, sala si istorya mo, pag nahiling taka pag nahiling taka, pipitikun taka. Sala si istorya mo, sa Cebu pala nagbagsak, partner. Sabi ni Busayi, iyo, aram ko yan. Maurag ka talaga, Busayi. Aram mo pala, hindi mo inistorya sa ko. So iyan na mga tugang, buminagsak sa Cebu itong eroplano na piglulunadan ni President Magsaysay kana March 17, 1957. So ngunyan, tamayo ng presidente. Mayo ng presidente, iyan po ang naging dahilan tanganing maluklok bilang presidente kana Pilipinas. Iniyo pong si Carlos Garcia. So nagserbi siya bilang ikawalong presidente kan Pilipinas, asin na ikaapat na presidente kana ikatulong republika kan Pilipinas. Dumambaga si inot na republika kan Pilipinas sa mga tugang nangyari duman sa panahon ni Emilio Aguinaldo bilang presidente, pagkatapos kay Manuel L. Quezon, sunod na digdi mga tugang kay Isay, kay Magsaysay mga tugang. So siya ang pangtulo na presidente kan ikaapat baya na presidente kan ikatulong republika kan Pilipinas. So poon kan siya po nanggana sa pagka-presidente. Apura kayan kanda siya po nagtukaw. At igwabaga kanda pinag-aapod na pag ika mismo and kaigwa pag may kaigwa ng aberya, nagadan, na nagkahilang, na kumatus ang presidente sa paagi po kan pagiging ikadua mo, ikan masunod, ikaan ma-take over kayan. Yan po itong pinag-aapod na
power of succession. Ano po? So dyan ka, mga tugang. Sumunyan, apwera kayan, ano po, siya po mismo nagkandidato, as in sa pagkandidato niya, natapos na ito nga sa iyang termino, liwat na nanggana sa pagka-presidente. Ano po? So liwat na nanggana siya, iyan nangyari po iyan ka November 1957. As in itong sa iya mismo na vice presidente, ang katambal niya, vice presidente, si House Speaker o si B. Laurel Jr. dai po nanggana na vice presidente. Matapos na daugon sa pagka-vice presidente sa iyang kalaban. Yaon sa opposition kadto ang kalaban niya. Nasa position kadto, nasa administrasyon na mga tugang, iyo mismo sinda Carlos P. Garcia, pagkatapos si Speaker o si B. Laurel Jr. Kaya lang di malas na din ang gana sa pagka-vice presidente. Ang kalaban niya sa pagka-vice presidente kadto, iyo po ang Pampanga Congressman Diosdado Macapagal. Si Macapagal, partner, iyo ang kalaban niya, kalaban kan vice presidente kadto. So nanggana si Diosdado Macapagal. Ama iyan kaniyo po ni Gloria Macapagal Arroyo. So digdi kaigwanin na tatak bakoy pong tinuli nagkaigwanin na tatak partner, bakong itong tinatatak tinutuli bakong araw kayan po. So sa laog kan na administrasyon ni Garcia ang pinag-aapod na Filipino First Policy. So dapat iyan na ang nangyayari, Naga First Policy. Iyo man dapat ang nangyayari digdi sa satuya, partner, na dapat ang tinatawanin na atensyon iyo itong mga naginyo, lalo na itong mga pobre, itong mga tios. So nagtatak digdi po kay Garcia kan siya pa ang presidente kan na Pilipinas ang pinag-aapod na Filipino First Policy. Pinaburan ka na sambit ng polisiya and pagkakaigwa po kan mga produktong mga Pilipino kaysa sa mga imported na mga products, partner. So gustong sabihin na mga tugang kan panahon kay Tony Garcia dai nakakabuilo ang mga imported products digdi, partner, sa satuya. So dapat lang kaya nga ni digdi si mga Pilipino maski nga ni tios ang Pilipinas partner, pero namamayagpag ang negosyo nagibo kan mga Pilipino, partner. Digdi po sa tuyang nasyon na dapat iyo talaga yan ang sa tuyang tangkilikon. So iyo talaga yan sa tuyang dapat gibo. So naipasarman sa irarum kan sa iyang liderato as a president kan Republika kan na Pilipinas, iyo ang pinag-aapod na Republic Act number 1700 o itong pinag-aapod na Anti-Subversion Act na iyo ang nagpangalad sa Partido kan Komunista kan Pilipinas kan 1930. So digdi po dahil nakakakuyan, although makusog na kan panahon ninda, makusog na kadto ang grupo kan komunismo digdi sa Pilipinas, alagad sa panahon niya ipinagabugtak po ang Republic Act number 1700 o itong pinag-aapod na Anti-Subversion Act na nagpapangalad sa Partido kan Komunista kan Pilipinas. So 1930 na digdi po na ipatindugman ang International Rice Research Institute as in the Republic Cultural Award. Iyan mga tugang sa irarum kan sa iyang liderato. So pagkatapos kadtong sa iyang ikaduwang termino, pero saro pa lang nanggana siya ito kay nga saro pinagapod na duman po sa kuyang kan na succession na mga tugang. So power of succession na siya ang nagsalida kan pagkagadan ni dating
Presidente Magsaysay. So ngunyan, balikan ta mga tugang, ano po, balikan tayo niyo pong sa tuyang tatratar. So, sa panahon kay ito, mga tugang, nagkaigwa po kanda pinag-aapod na International Rice Research Institute as in Republic Cultural Award sa irarom kan sa iyang serbisyo, kan sa iyang pagiging presidente kan 1961. Alagad siya, mga tugang, anday nagtrayumpo kay Vice President Macapagal. Kanda siya po mga tugang na liwat na magkandidato para sa ikatulong pwesto. Sa pagka-presidente, digdi po mga tugang, nadaog siya. Nadaog siya ni President Diosdado Macapagal. Kan sa iya pong vice presidente. Kan sa iyang vice presidente. So, digdi, nagretiro sa politika si Garcia, sagkunang siya maibugtak bilang presidente ka 1971. 1971 Constitutional Convention. Kunkun kan June 1971. Pagkatapos ka nagkapirang simana, simana na siya po mailuklok kan 1971 Constitutional Convention kan June. Digdi po binawian in buhay ediyo pong si President Garcia. Ninhuli po sa atake de corazon, atake sa puso. Nangyari yan kan June 14, 1971. Kaya kan June 14 sa tuya pong gigirumdom anda sa iyang kagadanan na dapat iniyo po tatawanin atensyon kan gobyerno. Ilingaw na mga tugang gobyerno. Maging lokal o national, lingaw na. Dain na natatawanin atensyon ang mga arog kani. Pero ang iba dyan, ginigibo pa nga ning holiday aldaw mga tugang aldaw selebrasyon mga piyesta, ginigibong holiday. Pagkatapos sinunoy nga ni si Ninoy Palan, Ninoy Aquino, ginibong holiday na kagadanan na mga tugang. O ini nga ni si Ninoy Aquino, kuyan man lang yan senador man lang. Pero ginigibo na holiday na sa iyang kagadanan, inilugod mga presidente Arog Garcia na dakula po na tinaong onra sa party po na dalagan kan sa tuyang nasyon. Iniyo po lugod da inatatawanin na atensyon da inatatawanin na atensyon kan sa tuya po gobyerno. And lingaw na ada sa tuya pong mga opisyalis ngunyan maging ang DepEd na dapat iyo ang nagpapagirumdum kani sa partibismo kanda sa tuyang mga hobe na mga estudyante tanganing da inalilingawan ang mga arog po kani mga tugang na mga tao dain na po natatawanin atensyon. Kulang na ang atensyon na itinatao kan DepEd digdi. Si dating Presidente Diosdado Macapagal mismo mga tugang iyo naging nagsalida kay Presidente Garcia bilang presidente kan 1971 Constitutional Convention. Si Garcia mga tugang ediyo po ibinurol sa Manila Cathedral ang kainot-inoti sa mga sibilyan. Si Garcia ibinurol po sa Manila Cathedral ang kainot-inuti sa mga sibilyan. Siya man ang kainot-inuti mga tugang. Siya ang kainot-inuti na presidente kanda Pilipinas na piglubong duman po sa libingan ng mga bayani. Ipinangaran sa iya na Carlos P. Garcia Island sa Bohol. Igwad manin sa lugar sa Bohol mga tugang na ipinangaran po kay President Carlos P. Garcia.
Carlos P. Garcia Highway, duman po sa Cebu City, asin sa Davao City, asin Carlos P. Garcia Avenue, duman sa Makati, asin sa Taguig, mga tugang, parte ka na Circumferential Road 5 o C5, mga tugang. So iyan, ano po, parte mismo kana istorya, kana sa tuya pong presidente na si Carlos P. Garcia na lingaw na, napaglingaw na, anda sa tuya pong gobyerno, narumdumon lamang ana kagadanan kani para matawan nin onra. Kung ang mga piyesta nga ni idinideklara na holiday kan gobyerno, kung ang selebrasyon nga ni kan mga Muslim idinideklarang holiday, kung ang selebrasyon nga ni mga tugang kana Iglesia ni Cristo idinideklarang holiday, alagad inilugod na mga tao na igwapo nin dakulang kontribusyon nagpadalagan kan sa tuyang nasyon napapaglingaw na ana sa tuya pong gobyerno nasyonal o maging lokal. O si Isay, ngunya na taon, si Isay po mga tugang, ana nakagirumdum lamang sa gobyerno, natawan lamang nin atensyon, selebrasyon kan kagadanan, kaniyo po ni President Carlos P. Garcia mga tugang. Mahayo, so ilingon mo, ninuli kan dakulang kontribusyon niya, digdi po sa laog ka na sa tuyang nasyon sa Pilipinas, kadakol na mga lugar, si mga previous pa yan, bako ngunyan, si mga dati, na mga nagtukaw na mga presidente, nagtukaw po na mga senador, asin congressman, ipinangaran si nagkapira po mga lugar sa iya. Ninhuli sa pagmidbid, sa pagbisto, sa pagtaunin onra, sa iyang kontribusyon sa dalagan kanda nasyon ka na Pilipinas. So dapat digdi po day nalilingawan ang mga araw po kani na mga tao, na mga persona na dapat po bako lang piyesta ang ibugtak na holiday, bako lang selebrasyon kan mga Muslim, bako lang selebrasyon kan mga Iglesia ni Cristo o kung ano man na reliyon ang ginigibong holiday, kundi gabus dapat araw kani na may kontribusyon. Sabihin ta ng dai dai po ideklarang holiday ang araw po kaning pagkagadan niya. Alagad dapat dai nalilingawan. Dai nalilingawan. Ninulit na parte na iyan kan istorya kan na Pilipinas sa mga tugang. Dai dapat piggigilid ang mga araw po kani na mga presidente na nagpadalagan po kan sa tuyang nasyon. Dai dapat piglilingawan ini. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano mga tugang para dagos kita digdi po sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang, liwata maray na aga po, ako po si Pitik Junel Cuba, mga tugang maray na aga po kay Sir Lauro Rivera San Jose, kay Sir Luis R. San Jose Jr., kay Sir na Edwin De La Torre, maray na pagka-udtuman po sa imo Sir. And sabi ni Sir Billy Prebaldos, maura na pagkaaga tabi Neil. Sir Billy, mauran pa po dyan. Naku, mauran da. Mauran pa po tabi dyan da, Sir Billy. Sering man paabutan tanin na maray na aga, si Ma'am Maylin Dimatira, dyan sa Concepcion Pequeña, Naga City, sa may Militon, Concepcion Pequeña, Naga City. Good morning po tabi, Madam. Dahil na dyan binabasa sa Indo. Tan reklamo dyan, kana sa tuya pong mga kababayan na digdi po sa laog ka na siyudad Kanaga, partikular na dyan sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Iyo po mga tugang dyan sa may lugar kan Militon Elementary School, padagos po na piga babaha na nasambit na nga lugar. Iniyo pong pagbabaha digdi sa laog ka na Naga, mga tugang na iyo ang dapat na pinagtatawanin na atensyon.
kana lokal na gobyerno kana syudad kana Naga. Grabe po. Grabe po ang pagbabaha digdi sa Naga, mala ka nag-uran-uran lang. Uran-uran pa lang to mga tugang. Kanakalis na si Mana, digdi po sa laog kan Naga, si mga dating binabara na ipig mamalaki ka na syudad na dai na nga magkakaigwanin baha ninhuli nga ta pig pakaray mina. May mga drainage na nga iniyo po mga tugang baha man giraray. Ito nga ning pag-uran-uran na ito kan na nakalis na si Mana, bako man pong kakusugi. Mas lalo na yan kung digdi po kusog na uran as siniguanan ni na bagyo, sigurado mga tugang na digdi po itong mga lugar na binabaha digdi po sa laog kan Naga na pinagmamalaki ninda na ngaya dai na magkakaigwanin na pagbaha, sabi kan na alkalde kan Naga, sabi kan na city engineer kan na Naga, asin kan iba pang mga miyembros kan na konseho, ano po, tamay drainage na da sinda na pinagtindog, kaya sigurado na da pigpa trabaho, kaya sigurado na dang day mabaha. Umala siklo pa si dyan sa Concepcion na Pequeña, aparte mismo kan na Sabang, basta nagkapera tong lugar digdi po sa laog kan Naga, binaha mga tugang, mahayo pa yanin na kakusugi nin pagbagunas kan na uran. So talagang maluya ang klase kan drainage na itinutugdok digdi. Ano po, saradit o baka tinipid. Baka tinipid mga tugang, kaya arog po kani anda sistema. Namayo po ni nangyayari, duman nagastos lang kita, mga tugang, alagad sa hiling ko kung digdi po nagbugtak na need mga drainage na pigsasabi ninda, may mga drainage na nga kaya dahil na nga babaon, pero binaha man giraray, uran-uran pa lang, maluya ang disenyo. Maluya ang disenyo mga tugang, kanda naggigibo, kanda programa, ano po, kaniyo pong drainage digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Grabe po mga tugang, ano po, kung hihilingon mo, dikit na uran-uran pa sana, baha na sa syudad ka na Naga. Mas grabe yan kung sa panahon ka na pagbagyo, dahil ni maariglo, dahil mapakaray, sigurado mga tugang na mangyayari digdi, iyo man giraray si dating problema. Ano po, nasasapuon kan sa tuyang mga kababayan na pwedeng lantupan na naman an sa inda mga arong, paabot na naman sa bintana, ninuli po kan kapalpakan sa disenyo kan mga drainage system na pigi-implementar po mga tugang. Kaniyo po ni Mayor Nelson Ligacion sa iyang administrasyon. Takon ba kung palpak ang disenyo, tano tumabaha? So gustong sabihin, may problema kan design, kan mga drainage digdi sa laog kan na syudad kan Naga. Ano po, na dai po napapatama, dai po natatawanin tultul kana administrasyon kana City Hall. Takon tultul yan, kung tama po ang dalagan kana sa indang mga disenyo, digdi mga tugang, kadakol na mga drainage pauro-utro na pinadakulaan na si mga dating drainage, binurukasan na, o ano to nagbabaha pa. So may problema pag-abot po sa design, dahil nababagay ang giniribo nindong design kanda sa indo po nga mga drainage project digdi po sa laog ka na Naga. So ang resulta, sayang kan pirak, sayang kang kwarta kan Naga. Sige kitang urutang pati, pangutang tasa ng pangutang, sa parte mismo kan na mga bangko, tanganing i-implementar kan mga programa digdi po sa laog ka Naga, pero nasasayang, si katuyuhan mo na digdi po daibaon, nangyayari baga, di sayang kang kwarta,
kan lokal na gobyerno kanaga sayang si pag-uutang kan kwarta kan syudad kan naga. O iyan po pinagsasabi talang yan sinda piglaladawan ta sa partibismo kan sa tuya pong mga kababayan. Tanganing digdi po na araman ang tunay na mga pangyayari digdi po sa laog kanaga. Mga tugang mainit na naman. Yaon na naman ang batalya kan politika, daralagan. Sige na naman anda surungko sa mga harong na dati man daig ginigibo. Kaniyo pong mga tugang niya itong mga politiko, digdi po sa laog kanaga. So napapabayaan na ni Mayor, baka dahil man daw po napapabayaan mo na naga, naghahapot kami, naghahapot lang, dahil man sinasabing iyo, o dahil man sinasabing dai, o di, mas maray itong naghahapot. Dahil man daw po na papabayaan mo ang naga, ninuli po ta, kupot-kupot ka na baga, sa paglakaw sa ibang banwana, partner, kupot-kupot na baga si Mayor, sa paglakaw, sa ibang banwaan na mayo man nganing nakukuha ng mga incumbent na mga politiko, na madalagan siya ning congressman, digdi po sa laog kan na 3rd district da kan na probinsya kan Camarines Sur. Mayor asikasuwago na siyudad kanaga bago ka magparapipirit sa ibang lugar. Tadyan sa parte kan 3rd district kan na probinsya kan Camarines Sur, mayo ka nga ni nadara. Mayo ka man pong naitabang, mayo ka man na nahipahiling, asin mayo kang maiuorgulyong tabang, imbis dyan po sa 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur, Mayor Nelson Ligacion, pinahirapan mo pa po, pinadipisilan mo pa po, pinatios mo pang maray, mga pagtaraid na banwaan kan na 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur, nakataid kan naga, tadain mo na pinaparalaog, iniyo po nga auto, papanganiban, asin dyan po sa may lugar, kanda, rotunda, tinawan mo po ni kadipisilan pa, kaya dyan po, dahil po nalilingawan yan, kan mga taga 3rd district, kan probinsya kan Camarines Sur, kan taga Pili o Campo, mga taga Bula, sa bagay ang Bula dahil man dahil man buto so dahil yan nalilingawan kadi yung mga taga dyan po sa may partibismo kanda Milaor o dyan sa San Antonio Milaor na minaagi po sa Pili, minaagi digdi, minalaog sa naga, daininda nalilingawan iniyo pong ginibo mo na tinawan mo pa ni na grabing perwisyo ata tius na nga ni pinadagdagan mo pa na grabe po nagagastuson. Mayo po, Mayor. So, dyan lang, grabe na po. Kaya, sa kakupot-kupot mo, mayo bagang nakukuha kang mga leader na mga politiko, na mga incumbent na nag-iiba sa imo. Taano po, abo nindang basulon kan mga constituencies ninda na sinda po mga tugang minapabor sa imo digdi po sa ginibo mong ini na pangalad sa pag-agi kan mga bihikulo na nagbabiyahe itong mga public utility na imbis na makatipid na itong mga kababayan ta sa 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur, nadagdagan pa si panggastos ninda oral daw. Imbis nga nabalo na kan mga aki mi, idinagdag mi pa sa pamasahi. So problemado itong mga magurang. Panibagong adjustment ang ginibukan mga magurang. Tangani sa nang digdi, may pampliti si mga aki, and pati sinda na nagtatrabaho digdi sa laog kan na siyudad kanaga, may pampliti asin may alawan sa pagpapa para daiman magutom. So iyan na mga tugang. Saro yan sa partibismo kan kadipisilan na pinagdara kaning alkalding ini. Naungon yan, kadakol nin irregularidad digdi po sa laog kanaga. And sa mga irregularidad na ini mga tugang, sa laog ka na siyudad ka na naga, although, digdi po nagkakaigwanin investigasyon, ang sabi ninda, ini investigaradakan oversight committee, iniyo po mga tugang na mga kagawad man lang, mga opisyal ka na naga.
digdi po mga tugang, maray na kuta na itong igwakan pinagaapod na oversight committee. Tano, kung maayo ining oversight committee, naaraman mo daw, naaraman ta daw po, naaraman ko daw po, na igwa pala na mga tugang, na mga papilis, mga dokumentos partner, maaraman mo daw kung na igwa, kung maayo ning oversight committee na may mga dokumento pala dyan sa procurement na day mga permado partner. Ano? O naaraman ta kan nagkaigwa po kan na pinagaapod na investigasyon kan oversight committee na may mga itinato pala na mga documents po dyan na naipermado pag abot sa procurement mga tugang. And dai ta maaraman ko ta na kung dai nag-imbestigar an oversight committee, dai ta maaraman na dyan pala mga tugang na ralampas na kung magsumiter kan mga papilis. Ralampas na kung gusto sabihin, tapos na, saka palang isusumitir, huri ng maray. Inabot na ninda pirang taon, pirang bulan, na naisumitir. O bago maisumitir, bago maisubmit itong mga papilis, dahil papirmado, o di dahil takuta na naaraman yan. Ikadua, o ikatulo, mga tugang, sa parting iyan, kan ginibong investigasyon kan oversight committee, daita po kuta na maaraman sa parte mismo kan oversight committee, itong mga, iniyo po mga tugang, na mga procurement, na iniyo po palan mga papilis na ini, nangyari, poon pa, lampas na nin 4 na taon. Ano partner? O, dahil maaraman na ini pala nangyayari na, 4 na taon na ang nakakalisag kudun yan, nangyayari pa partner. Digdi kundi pa nagputok ini yung mga aligasyon na pinagsasabi ni BP Lini, mga tugang, dahil pa maaraman yan. Ano po, kundi nag-imbestigar an oversight committee. O ano ta tinutunaw nindo? Ano po, kung abo nindong imbestigaran na kamo mismo, di mag-focus kita sa mga project partner. Ano po, itong mga sinasabi na mga SOP o kung ano pa na mga tugang na subuot digdi na i-award sa nagkapirang mga persona na daiman kwalipikado na makakuapo ka na nasabi ng iniyong proyekto. O saro pa, iniman na si BP Lini, mga tugang, hiyabol ko lang ini. Ano po, tababalikan tayo mga isyong yan sa agat, abuto na kita ng oras. Si BP Lini partner, saro man, ano talaga, may urulay ka mo ni Nelson Ligasyon, kan mga konsyal kan na Siyudad Canaga, iniluwas baga sa Facebook mga tugang, ang ladawan na iribanan na kamo. Pinakalitis iyan, iribanan kamo si Ligasyon, si Albios, pagkatapos si Omar Buenapi, mga tugang, iribanan kamo, nag-uurulay-ulay kamo. Ano po? Sabi nindo day kamo na, sabi mo day daing urulay-ulay na nangyayari. And latest baga sa retratong ipinadara sa sakuya, kaibanan mo si Beltran, kaibanan mo ining si Buenapi, kaibanan mo ini yung itong administrator si Elmer Baldimoro, kaibanan mo ining si Albios, kaibanan mong si Ligasyon, nakangisi pati, nakangirisi kamo. So ano yan? Niluloko kita digdi po sa laog kan na Siyudad Canaga partner. So kami naghahapot po, ano niyo sa ragin-sagin, may pag-uurulay kamo na si Bordado na iyo na padalagano na alkalde, and si Ligasyon iyo na ang congressman. So ano pala ni ka? Ano ang taya mo digdi? Tabi naglalaom ang grupo kan mga taga-naga na mababago ang naga, ninhuli kan mga sinasabi mong aligasyon asin mababago, anda
dalagan kan syudad kanaga kun igwamanin korupsyon na nangyayari sa paagi kan sa imong pagkandidato. Ano ba talaga ang taya mo, nanay? Ay, manay, ano? Ano ba talaga ang taya mo? Iluwas mo na ngunyan, tanganing naaaraman kan mga taga-Naga, kan mga taga 3rd District, kan probinsya kan Camarines Sur. Sa aga mga tugang babalikan tani inabot lang kaya kami nin oras. Nina pamamaram si Busaye pati sige anda sinyal na burutungon ta ka ngayon dyan kundi ka pa ngayon mabuhat dyan. Pasensya na Busaye, pasensya na ginaganahan lang. Bueno mga tugang, sasatuya po mga tugang na pagpasalamat sa mahal na Diyos tayo inibanan na naman kita matapos ang satuyang trabaho. Uya po mga tugang ang satuyang daily bread. Awit 94:19. Sa awit 94:19, sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko, ang iyong mga kaaliwan ay nakalulugod sa aking kaluluwa. Yan ang sa tuyang daily bread, awit 94:19. Mga tugang sa pangaranda, kan sa tuyang kaibanan sa engineering department, si engineer o chief engineer Ariel Camarote, ako po si Pitik Jonel Cuba, mabalos po. Kansido po pagkatabay, salamat po. Mapasatuya pulugod, an biyaya asin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.